Sara, pakita mo kung gaano ka katapang. Dapat ganun mo din katapang harapin ang mga issue laban sa iyo. Di ba? Kasi kilala natin ang mga Duterte. Palaban, walang inuurungan na kahit anong issue, walang inuurungan na laban. Yan ang pagkakaalam natin, mga kababayan. Di ba? Ika nga, sinasabi naman ni VP Sara, wala siyang itinatago at napunta daw di umano ang pondo ayon sa tamang paraan. Di ba? Pwede bang ganun lang ang sasabihin, napunta lang ang pera sa tamang paraan, pero hindi mo maipaliwanag ng one by one. Di ba? Hindi pwede po yung gano'n, mga kaibigan. Dapat, ipaliwanag mo isa-isa kung saan mo ginasta, saan mo nilustay ang perang ipinagkatiwala sa iyo ng sambayanan Pilipino. Unang-una, hindi ka lang isang vice president ng pamilya mo. Hindi ka lang vice president ng Davao City. Vice president ka ng sambayanang Pilipino. At isa sa mga public official, dapat alam mo kung paano mo ipinapaliwanag. Ganun ka dapat. Transparency, ika nga. Pero, sa ginagawa mong ito na nagtatago, pilit nagkukubli sa saya ng mga tagapagtanggol mo, na nagtatago na rin, na hindi magawa-gawang humarap. Madam, parang lumalabas na guilty ka na ata. Ganun po ang dating noon, Madam VP Sara. Guilty ka na sa mga ginagawa mo. Kaya kung ano-anong patutsyada, anong-anong allegation, ang binibitawan mo na lang. Naiintindihan ka namin, Madam VP Sara, bakit? Kasi sinabi mo nga, sa iyong video, lahat gagawin mo para lamang mapanatili ka sa iyong kinauupuan. Dahil ayaw mo nang bitawan. Ayaw mo nang bumaba. Di ba? Ngayon, Madam, simple. Kung wala kang itinatago, just tell. Ipaliwanag mo. Hindi yung sasabihin mo na sinisira ka. Hindi yung sasabihin mo pinag-aaralan ka ng i-impeach. Sanabagan. Isang bullshit na katwiran ang mga ganyang allegation na sinasabi mo. Yung sinasabi mong sinisirakan ng Kongreso, pilit kang winawasak. Isang punyetang explanation po yan, Madam. Hindi po yan ang gusto namin marinig sa iyo, Madam. Ang gusto namin marinig, simple lamang, yung saan mo binuhos ang kwarta ng sambayanang Pilipino. Dahil kung hindi mo kayang ipaliwanag at hindi mo kayang sagutin, wala ka ng karapatan pa para manatili bilang Vice President ng Republikang ito. Ganun po, Madam. Kung hindi mo kayang sagutin, magkusa ka ng mag-step down. Hindi yung nananatili ka riyan para kang kapit toko, para kang, ewan ko kung anong klaseng nilalang na animal ka. I'm sorry, Madam. Pero, ang gusto po namin, yung ipaliwanag mo, kasi nga hindi mo na kaya eh. Hindi mo na kaya, alam mo sa sarili mo, na guilty ka na. Kung saan mo ba takot ka sa multo na gawa, multong gawa mo rin. Di ba? Masyado ka kasing kampante sa sarili mo, Madam. Di ba? Masyado kang nakampante, masyado kang believe sa sarili mo, na akala mo, dahil Vice President ka, hindi ka masisilip. Hindi ka mayayari. Yan ang tingin mo sa sarili mo, na hindi ka pwedeng magalaw dahil nga, kaibigan mo si Pangulong Marcos, kapartido mo pa si Pangulong Marcos, kaalyado mo pa yung gobyerno. Kaso, Madam, hindi ganun ang administrasyon ngayon eh. Gusto makita ang lahat
Di ba? Kaya nga, madam, kung wala kang itinatago sa sarili mo at wala kang gawang kalokohan, ipakita mo. Ito, madam, napag-uusapan sa Kongreso nung isang araw na kung saan mahilig kang magbigay ng envelope. Yung mga tauhan mo mahilig magbigay. Ako sinabi ko nga kahapon, magkano yung mga natanggap ko sa'yo no mga dati. Sinabi ko yan kahapon sa live ko. Ngayon, ito pong tanong. May nakita kong isang post sa social media. Kung ang mga taong nakapalibot sa iyo sa DepEd, nabibigyan mo ng envelope, nabibigyan mo ng sobre, at nung panahon na ikay pinagtatanggol ko, napapadalhan ako din ng sobre, hindi nga lang literal na sobre, pero GCash nga pinapadala sa akin, yung mga defender mo rin ba ngayon, ganun din ba ang natatanggap? Yung mga tutut depensa sa'yo sa social media, kahit wala na sa lugar ang mga pinagsasabi, ganun din ba ang natatanggap nila para lamang ipagtanggol ka? Ako'y nagtatanong, madam. Ako'y nagtatanong, ganun din ba? Kasi kung ako naka-experience sa'yo ng ganun, kahit hindi ako nag-apply sa'yo as defender vlogger, nakatanggap ako nung eleksyon at ang nag-message pa sa akin, mismong tauhan mo na baklita. Hindi ko nilang papangalanan kung sinong bakla ito. Kilala mo ito, madalas kasama mo ito. Ngayon, now, magkano naman ang pinapadala mo araw-araw sa mga defender mo? Kapalit ng pagdidepensa sa'yo. Kasi ako naniniwala, hindi kayo didepensa ng mga ganyan kahit alam na natin na hindi mo nga masagot yung mga allegation, accusation sa'yo, pero may mga kakilala pa rin akong todo depensa sa'yo. Alam mo, ang hirap kang i-depensa sa totoo lang, madam, sa larangan ng social media. Napakahirap. Napakahirap. Napakahirap ng kalagayan ng isang vlogger na para itong tanggol ka, itayo ka, at sabihin ikay matinong opisyal. Kung ang sarili mo, hindi mo kayang ipaliwanag saan mo pinagdadala ang pera na pinagkatiwala sa tanggapan mo. Yan ang isa sa pinakamahirap na trabaho ng isang vlogger. Yan ang isa sa magiging mahirap. Paano kayo ako na lang, paano kita i-depensa kung ang i-depensa ko, ang layo ng mga sagot doon sa pinaka-isyong ibinabato sa'yo. Tama ang sinasabi. Bakit ang dumi ng laro ni Sarah? Lalabas din lahat ng mga yan, paninira sa reputasyon at karir. Di ba? Hindi po alam niyo po mga kaibigan, sabi nga kahit tayo, ako, ikaw, nanonood ngayon, kung alam mo sa sarili mo, guilty ka. Alam mo na may tinatago ka at hindi mo masagot ng direct to the point, kaibigan, huwag tayo magsisinungaling. Nagkakandautal tayong sumagot sa pagtanong. Nagkakandahirap tayo na hindi natin maipaliwanag. Ha? Di ba? Now, mga kababayan, yan ang ating Vice President. Ang dami niyang sinasabi, ang dami niyang explanation na wala naman sa hulog. Di ba? Ang dami niyang mga tururot, ang dami niyang sinasabi pero wala sa hulog. Di ba? Ang tapang-tapang niya na magsalita kung kani-kanino.
Ang tapang niyang bakbakin si House Speaker Martin Romualdez. Ang tapang niya na magsalita labang kay Speaker Romualdez na nagtatrabaho lang sa Kongreso at ginagampanan niya lang naman ang pagiging House of Representative. Pero itong Vice President natin na iniimbitahan sa Kongreso para ipaliwanag lamang, pero hindi niya magawa, nababahag ang buntot. Di ba? Ha? Ang tapang niya. Di ba? O anong ginawa? Itan nyo lang guys, yung ginawa niya sa sheriff ng Davao, na kung saan yung sheriff na yon inutusan lang ng korte na ipatupad ng batas, na order ng korte na idipademolish na yung kabahayan, umiksena siya doon, at nung umiksena, pinagsasampal niya, pinagsusuntok niya yung sheriff. Ngayon mga kababayan, ganun ba siya katapang? Ganun ba siya katikas magsalita? Di ba hindi niya magawa? Ito, isang tanga. Sabi walang nakumbik na drug lord ng panahon ni Digong. Anong tawag mo kay Parahinog? Alam mo, tanga, yung kaso ni Parahinog ay dati ng kaso. Hindi pa panahon ni Duterte. Marvin Bailon. Ha? Huwag mong ipakita yung pagiging tanga mo. Ha? Huwag mong ipahalata, Marvin. Ha? Unang-una, si Parahinog hindi naman pa nahatulan ng korte. Bagkus pinatay siya ng kusa. Kusa siyang pinatay. Di ba? Dahil kalaban ng Duterte. Ngayon, yung kasong yan ay dati nang nakano ang kaso. Huwag mo sasabihin na sa Duterte administration nangyari yan, Marlon. Ha? Ikaw naman, huwag kang tatanga-tanga. Ha, Marlon? Ha? Alam mo, kung yan ang paniniwala mo, i-vlog mo, i-content mo, doon ka kumuda sa live mo. Para nakita natin na ang mukha mo na nagsasalita at hindi mapaghahalata na troll ka. Doon ka kumaungaw sa sarili mong vlog. Hindi yung dadayo ka. Pupunta ka sa ibang channel na magko-comment, tapos magko-comment ka rin sa ibang vlogger. Ano yan? Nag-iikot ka sa bawat channel na anti-Duterte? Ha? Yan ba ang trabaho mo tuwing umaga? Ang umikot, i-monitor ang bawat mga nagsasalita na hindi against sa mga Duterte? Ha? Ha? Ang ganda ng trabaho mo, kapatid. Alam mo, Marlon, makinig ka. Minsan, yung mga katangahan na katulad mo, dapat hindi na nagsusocial media. Kasi, diyan makikita yung galaw na ang pagiging tanga mo. Ha? Wag mong ipahalata. Wag mong ipahalata na isa kang eng-eng, isa kang tanga. Ang tanong dito, kung nagbibigay si Sara ng envelope sa mga tao sa tingin niya na pakikinabangan niya, na kunwari allowance, magkano naman sa mga bawat depender na sumusuporta kuno sa kanya? Papalit ng envelope din. Magkano? Ako din naniniwala. Sabi ko nga, ako dati naabutan na rin ako ni Sara ng ilang beses, hindi lang 10 beses, hindi lang 2 beses, hindi ko na mabilang yung mga naabot sa akin nung mayor pa si Sara. Now, magkano sa mga dependent ngayon? Magkano ang bigayan dyan? Ito na lang mga kaibigan ha. Papunta tayo sa usapan showbiz.
Meron isang artista. Artista ito. Hindi ko na ilalabas ang pagkakinanlan niya. Kayo na lang mag-isip kung babae o lalaki ang taong ito. Unang-una, meron siyang pinipiim na mga vlogger. Mga kaibigan ko pa mismong mga vlogger, na mga nakakausap ko. Una, pinikwento sa akin, hindi ako naniniwala. Pero nung ipinakita sa akin yung mga message sa kanya ng artista na ito, at biniyo ko yung FB account, ito yung nakasagutan ni Macmac Pablo na artista sa hukbong ng pagbabago. Nung hindi ata makasagot, hindi makaribat yung artista ito, nagkusang maglumayas. Nagkusang umalis doon sa Viber group. Ang ginagawa nitong artista ito na laos na, nagre-recruit para magpabagsak sa Marcos administration. Para maghakot ng mga vlogger para natitira kay BBM. Number one na plastic ang artista ito. Nakakilala ko ito personal. Ilang beses ko ito nakamit, ilang beses ko ito nakabeso-beso, na matanda na wala ng matres. Nakulang na atan sa kantot. Plastic ang taong yan. Ha? Hindi ko nababanggitin kung sinong artista kasi laos na eh. Laos na yung artistang yan. Si Bibi. Hindi ko kilala si Bibi. Sino yung Bibi? Hindi ko kilala yan eh. Ako, wala naman ako pinapangalanan, ha? I-mention yung pangalan niyo dyan, walang problema. Ha? Papakita ko yung comment nyo. Eh, hindi ko kilala eh. Hindi ko napapanggitin ang pangalan ng artista na laos. Kasi nga, gurang na nagre-recruit ng mga ibang vlogger para ipagtanggol si Sara Duterte. Alam mo, madam, tuturuan kita, madam, ha? Tuturuan kita na artista ka. Tutal, sanay ka sa script, sanay ka sa, alam mo, para hindi ka nakapaghahalata na ikaw ang nagre-recruit. Ha? Para hindi mahalata na ikaw ang nagre-recruit sa mga vlogger para sirain si Pangulong Marcos. At para idepensa ang Vice President mong burikirin. Ha? Kausapin mo personal. Kausapin mo personal, harapin mo ng personal yung mga vlogger, hindi yung pinipiin mo, hindi yung mini-message mo sa kung saan mga group na paghahalata, madam, na ikaw ang nagre-recruit. Gayahin mo. Ito. Dati ang nagre-recruit nung araw na gusto ng panawagan ng mga Duterte para mag-people power, para ikudita si Pangulong Marcos. Ayon mismo ito sa insider ko dyan sa loob, sa inyo, itong isang babae na cum laude na lang, tawagin na lang natin as cum laude. Cum laude na lang, tawagan natin sa bilang, sa alias na cum laude. Itong cum laude na ito na nagre-recruit ng mga tao para magtudita, para pabagsakin si Pangulong Marcos, mukhang natigil na. Napagod na ata. Kasi walang nare-recruit ng mga general. May na-recruit naman na general, puro mga retirado at wala ng poder sa gobyerno. Now, mga kaibigan, nanahimik na yung babaeng cum laude. O bahala na lang kayo.
kung sino yung tinutukoy ko na cum laude. Ang sabi ko cum laude lang. Ha? Yun na lang. Yung pinanser na butanding, ito, yung pinanser ng butanding, ha? Yung butanding na nagpipiling na sexy rin, itong cum laude na ito, at itong pinanser niya na galing sa mga pogo, ang pampundo para sa mga people power, nagtatago na din yung butanding. Hindi na rin makalutang. Ano ba naman yan? Yung nagre-recruit ng mga opisyal na cum laude, tahimik na. Ayon sa informante ko, napagod na ata. Yung pinanser para sa pagpupundo na galing sa mga pogo, yung butanding na baboy, nagtatago na. Ngayon, saan pa kayo lulusot? Yung sinasabi nyo, malakas kayo. Sinasabi nyo, Duterte, Duterte. Bakit hindi nyo magawa mapapagsak si Pangulong Marcos? Bakit hindi nyo magawa na mag-elsagam? Bakit hindi nyo magawa? Kasi, alam ng tao na mga kurap din kayo. Wala kayong ma-recruit. Di ba? Wala na kayong matuha. Yan ang katotohanan. Ang ina nyo. Yung sinasabi nyo, pastor. Yung sinasabi nyo, anak ng pisakakulong. Ano ang kaso? Pagpakantot. Pangahalali. Oh, lahat ata ng kasalanan nasa grupo nyo. Lahat ata ng kriminala na gawain nasa community ninyo. Oh. Tapos maglalakas loob pa kayo na magsabi ng people power sa revolusyon, pabagsakin si Marcos, ipalit si Sara na isa rin kurap. Ano nangyayari? O ito, si Salsal Panelo umiihi na nga sa salawa. Ikaw naman, wag mo na minumukay. Ayan o, si Salsal Panelo umiihi na nga sa salawal. Duterte, Duterte pa ang matandang nag-uulyan. Ang ganda ng tirada mo, ha? No mo, Isiano, ha? Utang ina. Oy, matuto kang gumalang, ha? Matuto kang rumespeto, ha? Sabi nyo, si Salsal Panelo. Utang ina. Sino yung Salsal Panelo? Ang inang yan, ang aga-aga mo, pinatawa mo ako ngayong umaga, ha? Pinatawa mo ako, no mo, ha? Ang ganda ng pasok mo, ha? Si Salsal Panelo. I like that Salsal. Yes, I love Salsal. Yeah. Hanggat maaari, hindi lang Salsal ang gagawin ko sa gwapo. Lalo na sa'yo, no mo, mukha kang gwapo sa picture mo. Hindi lang kita sasalsalin. Sususuhin kita. Utangin mo ka. Napunta tayo sa salsalan. Ha? Napunta tayo sa salsal. Ha? Relax. Relax. Huwag mo na yung salsal na yan. Di ba? Ha? Huwag na mo na yung salsal. Maagang-maaga pa, ha? Pero mas seryoso ito, mga kaibigan. Dapat kung gaano katapang si Sara na magpatutsada sa kongreso, magpatutsada sa gobyerno, dapat ganun din siya katapang humarap sa kongreso. Ganun din siya katapang mag-explanation ng sobra-sobra. Di ba? Ng one by one. Hindi yung utang ina, matapang ka sa mga interview, matapang ka kung saan-saan ka matapang, pero wala sa lugar ang tapang mo. Ano nangyari? Sinasabi, agila ka ng Davao, anak ka ng Kagila, anak na rin ata ng kurat ng Mandarambong. Diyos ko. Ha?
Diyos ko po. Alam nyo, Madam BP, ang tao na walang itinatago, walang ginagawang kalokohan, maayos ang ginagawa. Ha? Kung maayos ang kalakaran, kung maayos, ika nga ang takbo ng buhay mo, nagagampanan mo ng maayos ang iyong trabaho bilang Vice President at wala kang ginagawang kalokohan, alam mo, Madam, makikita sa'yo sa galaw mo. Dahil sa nakikita namin sa'yo, sa bawat press con mo, bawat pag-ano mo sa social media account mo, nakikita namin na ang laki ng pinagbago mo. Ang laki ng pinagkaiba mo. Halatang apektado ka dahil nakakalkal ang hindi dapat makalkal laban sa'yo. Kung ano man ang problema mo sa buhay mo ngayon, Madam VP Sara, wala kang dapat sisihin kung hindi ang sarili mo. Maawa ka sa mga empleyado mo na nadadamay sa problema mo. Maawa ka sa mga tao na hindi nagiging normal ang buhay nila dahil sa'yo. Hindi nila kasalanan na maging empleyado ng OBP. Hindi nila kasalanan maging connected sa tanggapan mo dahil ang gusto lang nila ay trabaho lamang. Pero dahil ikaw ang namumuno dyan, ikaw ang head dyan, ikaw ang may control. Kung sasabihin mo wala kang kinalaman sa mga kalokohan dyan, Madam, huwag po kami. Kasi ang huling pipirma sa lahat ng document dyan, ang huling pipirma sa document dyan ng approval ay ikaw pa rin ang may pasya. Kaya, kung saan napunta ang pera, dapat ipaliwanag mo ng isa-isa. Bago mo sabihin na mahalin ang bansang Pilipinas, bago mo sabihin na maglilingkod ka sa bayan, ayusin mo muna ang sarili mo, buhay mo, at attitude mo. Kahit sino ito, meron akong ibibigay sa inyo, 2 blind item. Ito. Una, sino itong isang empleyado ng isang gobyerno? Empleyado ng gobyerno na nagkaroon ng isang meeting or maaring meeting o lunch itong nangyari dyan po sa isang hotel sa Pasay. Sa Pasay po ito nangyari, mga kaibigan. Kakapilang po ako. At magsisindi. Sino itong isang lalaki na piling babae? Hindi to alam sa ano eh. Itong lalaking ito napapanood natin, nakikita natin sa larangan ng mga news, sa Senado, sa Kongreso, nakikita natin itong lalaking ito na tagapagsalita. Alam niyo ba, mga kaibigan, itong lalaking ito, meron hinaras na isang bellboy. OJT. OJT na bellboy dyan sa Sopotel. Noong bukas pa. Anong issue dito? Hindi po ito lumabas, mga kaibigan. Alam nyo, yung bellboy na house bellboy doon, gusto lang magtrabaho dahil nag-OJT, alam niyo ang ginawa? Hinaras nung abogado.
nung hinaras, hinupa niya ang titi nung lalaki na billboy. Pahinig mo kayo, ha? Hinupa niya. Nung nag-attempt na magre-reklamo ang billboy, alam niyo anong ginawa? Para hindi na kumalat ang isyo, hindi na kumalat. Oy, Jake Magnet, talaga nakamonitor ka ngayong umaga, ha? Kahapon ka pa nagtatanong kung sino ito. Itutuloy ko ngayon. Alam niyo, para hindi na matuloy ang issue at hindi na mag-complain, yung billboy, binayaran. Alam niyo kung magkano ang balita ko? 5 hindi lalayo sa 5 milyon ang ibinayad sa billboy. Estudyante pa lang po ito. Nakajakpat yung billboy. Bakit? Hindi natin masisisi. Kasi mahirap kitain ng 5 milyon. Aminin natin yan. Kapalit ng pananahimik niya. Kapalit ng hindi na pagreklamo. Kasi pag nagreklamo yung billboy, madadawit yung amo nung attorney. O ay ganyan pala ginagawa ng tauhan mo. Nanunupa ng dadakma ng titi ng may titi at biglang isinusubo. Di ba? Ha? Di ba? 5 million. At take note mga kaibigan, ha? May pirmahan po yun. May pirmahan. May pirmahan. Sana makalkal ito. Sana maimbestigahan. Di ba? Now, sino itong abogado na nanubo ng titi ng may titi, na nagbayad ng 5 milyon para kapalit ng mapananahimik? Napapanood nyo ito. Ha? Ha? Kapalit ng pananahimik. Mukhang nagdudugtong. Kaya pala nag-resign ko, no? Alam mo, speaking of resignation, ha? Ako wala akong tinutukoy dito. Ayon sa informante kong Makati Andila na nasa loob mismo, nagiging tulala na daw yung babae dahil hindi na makatulog ng makayos at parating mainit ang ulo nung kanilang madam. Si Harry Roque ba? Hindi siya dito yung manubo ng titi ng may titi. Ha? Hindi siya. Malayo kay Harry Roque ito. Ha? At take note mga kababaigan, alam nyo kung saan galing ang 5 milyon? Pinag-ipon-ipon galing sa mga kontraktor sa isang sangay ng gobyerno para mabuo yung 5 milyon. Hindi galing mismo sa bulsa ng attorney ang perang ipinambayad. Galing po sa mga kontraktor na hinututan po nila. Doon na kung saan, doon sila nag-meeting sa Sopotel. At ngayon, nakursunodahan ng attorney, yung billboy, siguro nakalikom ng 5 milyon doon sa mga kontraktor. Ayun, doon niya ibinigay. At take note, ha? Nakapagbigay pa itong abogadong ito ng brand new na sasakyan para sa kanyang nanay. Oo. Nakapagbigay pa. Di ba nakakaloka? Kung ang mga tao mo nga hindi mo makontrol na huwag pairalin ang kalibugan sa oras ng trabaho, ano na nangyari? Hindi mo makontrol. Ito po, mga kaibigan. Alam niyo naman ako dating depender ni Digong. Alam niyo may mga connection ako doon sa loob pa rin hanggang ngayon. Kuha ko po yun, yung informasyon na yun.
Hindi ko na itutuloy kung sino yung abogado. Kilala ka naman eh. Ha? Alam na. Si Jake Magnus na lang, alam niya lang ibig kong sabihin na ano niya na. Nakukuha niya. Pero yung sinasabing nag-resign, ito, ibang issue naman ito. Alam niyo mga kaibigan, totoong nag-resign. Pero sa papel. Ngayon sa ipis ko, na Makati ang dila, hindi nag-resign sa personal. Pero sa papel, nag-resign. Pero tuloy ang communication para makaiwas. Oh, wala akong sinasabi kung saan nag-resign, ha? Ang sinasabi ko, sa papel nag-resign. Pero sa tunay na buhay, tuloy ang komunikasyon para hindi na maobligang ipatawag kung sino man ang gusto magpatawag doon sa nag-resign. Oh, wala akong tinutukoy dito kung sino yung taong inaano, ha? Wala akong inaano. No. Wala akong inaano rito. Now, ito pa ang matanong ko, gaano rin katotoo na yung lalaki na asawa ng babae natutulog na lamang sa basement. Sa basement na natutulog at hindi na natutulog doon sa regular na kwarto nila na bilang mag-asawa. Talagang hiwalay na sa pagtulog yung dalawa. Dati pag matutulog pa daw niya kahit nag-aaway ang dalawa, pinagigitna pa daw yung bata. Para lang masabi na okay pa ang relasyon. Yeah. I love Claudine Barreto talaga. Oh, alam niyo, in fairness, ang ganda ni Claudine Barreto. Diba? Ilan ba anak ni Claudine Barreto? Ilan? Alam niyo, kahit na si ganyan si Claudine, napakaganda talaga ni Claudine. Pero in fairness, magaganda din yung mga anak ni Claudine. Minor de edad ba si Bellboy? Jake Magnus! In the house! Na, alam niyo mga kaibigan, yun ang mga chismis natin na nakukuha. Alam niyo, dapat mag-ingat dapat si Secretary Angara sa DepEd. Kasi may mga aso pa rin dyan na natira. May mga aso na mga spy na natira dyan. Dapat mag-ingat siya. Ano may nag-comment? Sino ito? Ito. Wait, sana? Sana? Ito. Sana yun? Ito. Ayan. Isa lang anak ni Claudine na biological at dapat adopted lang niya. Ganun ba? Hindi ko nadudugtungan ng salita yan. Hindi ko na i-explain kung ano yung sinabi niya adopted. Okay? Kuno. Okay? Alam niyo mga kaibigan, ulitin ko po Kung ikay nagnanais ka na maging public servant ng bansa, kahit maliit, malaki ang pwesto mo, dapat ayusin mo muna ang buhay mo, pamilya mo, para masabi na ikay talagay maayos na official government. Kasi kung ang pamilya mo magulo, hindi kayo nagkakaayos, at hindi buo ang inyong pamilya, hindi masasabi na ikay ay isang public official. Kasi kung puro pakitang tao lamang ang inyong pagsasama para masabi na buo ang pamilya, wala pong kwenta. Lantad yan sa kasambahay nyo. Lantad yan sa mga kapitbahay nyo. Kaya hindi nyo maitatago. Alam nyo, gusto kong panggitin talaga pangalan tungkol sa usapin ng asawa-asawa, pero wag na. Alam ko matatalino naman kayo Alam nyo ibig kong sabihin na kukuha nyo. Again, uulitin ko, sana kung gaano katapang
nating kakilala si Sarah, sana ganun din katapang siya. Harapin, sagutin ang dapat sagutin nang matapos na ang problemang ito. Ngayon, kung hindi mo masasagot, talagang impeachable ka na. At mas maganda, magkusa ka ng mag-step down. At least may dangal ka pa sa pagre-resign mo. Pero kung ihantayin mo na ikaw'y mapatalsik, mapa-impeach, halatang halatado na ikay ay guilty. Isang mapagpalang suportahan po natin ang gagawin na investigasyon ng Quadcom ngayong umaga. God bless Pilipinas! What's up mga tropa pip? So ayon nga po dito kay Kuya Nino Barsaga, nabigyan din daw po siya ni BP Sara pero hindi naman daw yung mismong sobre. Kumbaga meron talaga siya nga natatanggap dito mula kay BP Sara. Naku, talaga palang si BP Sara, very generous, napakarami po pala talaga nitong binibigyan at marami po pala talagang nakakatanggap. Nako, hindi na tayo magtataka kung itong si Gloria Mercado, at yung iba pa pong mga umamin. Yung chief accountant ng DepEd, di ba? Umamin din, meron din siya natanggap na sobre. So, talaga palang normal lang. Nakalakaran yan na makatanggap ka ng sobre buwan-buwan. Di ba bukod sa sahod mo, may matanggap ka nga sobrang ganyan. Talagang napakalaking tulong po niyan. Tapos, eto pa. Mayroong pinabanggit dyan si Kuya Nino Barsaga na isang tao. Na meron daw pong ginagawang alingas-ngas. Meron ginagawang, kalokohan. Pangalanan mo na yan. Kap Nino, baka mamaya ipatawag ka pa sa Quadcom at ipatawag ka din diyan sa hearing para sa kung ano-anong mga hindi maipaliwanag na pondo ng DepEd at nitong si BP Sara sa kanyang opisina. Nako, ang daming nalalaman ni Kap Nino kasi nga po talagang etong si Kap Nino ang buhay na saksi sa mga kalakaran noon pang panahon ni Digong. Paano magmaniobra sa SOCMED, paano ang galawan ng mga vlogger, ano ang ginagawa ng mga ito yung mga DDS, alam na alam ni Kap Nino yan. Dapat nga mapatawag yan sa Quadcom kasi isa din yan sa mga nag-imbestiga noon sa DILG. Na ang resulta dapat ng investigasyon ay pabor daw po dapat sa administrasyon ni Digong. Nako, Kap Nino, baka mamaya patawag ka na dyan sa Kongreso, humanda ka. Ang dami mong nalalaman, di ba? So, mahaba pa po ito Si BP Sara talaga, tingin ko, kung hindi man ngayon taon, baka next year, di ba? Baka masampahan po ng impeachment complaint. Baka mapilitan na lang po itong mag-resign. Kesa po, siya ay talagang ma-impeach mula sa kanyang pwesto. At wala pong ibang dapat sisihin dito. Wala naman pong ibang may kagustuhan nito kundi si BP Sara lamang at ang kanyang mga kaalyado kasi sila naman ang gumagawa ng ikasisira ni Sara Duterte at ng lahat ng sumusuporta sa mga Duterte. Sila naman ang gumagawa niyan, 'di ba? Si Kibulok. Sino ba may kasalanan kung bakit bumagsak si Kibulok? Siya lang po mismo. O bakit si Bato? Humina ang kanilang mga laban o ang kanilang kasikatan at marami po ang nadidismaya sa kanila pati kay Robin Padilla at kay Bongo dahil po sa pagsuporta nila kay Kibuloy at pagtatanggol nila kay Digong na kahit mali na ay tinatama pa po nila talaga. Kaya po talagang marami pong kumbaga dadaan sa butas ng karayom ang grupo ni Digong, lalo na si Digong diyan sa Davao City dahil nga po ultimo po sa Davao City, marami na rin pong mga Davaoeños ang nagrereklamo patungkol po sa ginagawa ng mga Duterte diyan. So abangan po natin ang resulta ng eleksyon 2025. Tsak po na marami pong mababago, marami ang mawawala at marami po ang mawawala sa pwesto. At lalo pong lalagapak ng babagsak ang kasikatan ng mga Duterte. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo, chup chup, love you, God bless us all Pilipinas.
God first. Thank you kay Cap Nino Barsaga.